Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga hakbang sa pagguhit ng orthographic drawing at isometric drawing. Mga layuning pampagkatuto. Una, na isasagawa ang orthographic drawing, at ikalawa, na isasagawa ang pagguhit ng isometric drawing. Muli natin balikan ang nakaraan nating aralin, iguhit sa pisara ang mga sumusunod na alphabet of lines. Tukuyin kung ano ang tamang orthographic view ng mga sumusunod. Alam nyo ba mga bata na ang lahat ng disenyo ng produkto na nakikita natin katulad ng mga sasakyan, laruan upuan, lamesa, bahay at iba pa ay nagsisimula sa pagguhit. Ang orthographic drawing ay mahalaga para sa detalyadong paglalarawan at konstruksyon habang ang isometric drawing naman ay mahalaga para sa three-dimensional na representation, visualization, at pag-analisa ng mga konsepto at disenyo. Ang paggamit ng parehong uri ng drawing ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa at gabay sa mga proyekto at produksyon sa iba't ibang larangan. Sa araling ito, inyong matutunan ang mga hakbang sa pagguhit ng orthographic at isometric drawing. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Una, orthographic drawing, isang representation ng three-dimensional object na pinapakita sa pamamagitan ng two-dimensional surfaces. Pangalawa, isometric drawing, ito ay isang uri ng drawing na ang isang three-dimensional object ay ginuguhit sa two-dimensional plane. Ang guhit ay may width, depth at height. Pangatlo, three-dimensional o 3D. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng espasyo na may tatlong dimensyon, haba, lapad, at taas. At panghuli, two-dimensional o 2D. Ito ay tumutukoy sa espasyo na may dalawang dimensyon lamang, haba at lapad. Ito ay isang uri ng espasyo na karaniwang makikita sa mga larawan, mga disenyo sa papel, at iba pang mga representation na walang taas o lalim. Ang orthographic drawing ay nagbibigay ng detalyadong pagpapakita, nagpapahayag ng mga plano at konsepto, nagbibigay daan sa maayos na komunikasyon, at nagbibigay ng kaligtasan at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto at produkto. Pinapakita ng orthographic drawing ang isang bagay sa iba't ibang mga tanawin o view, tulad ng top view, front view, at side view. Ito ay mahalaga upang maunawaan ng mga propesyonal ang detalye ng isang disenyo o konstruksyon. Ang tamang pagkakaguhit ng mga orthographic drawing ay nagbibigay ng impormasyon sa tamang pagkakagawa ng isang proyekto. Ang larawan ay isang halimbawa ng orthographic drawing. Ito ay may top view, front view, at side view. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng orthographic drawing. Una, gumawa ng cross na linya gamit ang ruler. Siguraduhin na ito ay nasa gitna. Sundan ang nasa larawan. Mga bata, maaari niyong subukang sundan ang mga hakbang sa isang malinis na papel, lapis at ruler. Pangalawa,
Gumawa ng hangganan ng drawing. Ito ang magsisilbing espasyo ng drawing mula sa cross na linya. Sundan ang nasa larawan. Pangatlo, pag-aralan ang hugis at mga sukat ng object. Sukatin ito gamit ang angkop na kagamitang panukat. Pang-apat, magsimula sa front view. Sukatin ang taas at lapad gamit ang ruler. Gamitin ang nakuhang sukat upang pagguhit ang front view. Ang taas ay 3 inches, habang ang lapad naman ay 1 inch. Tignan ang nasa larawan mga bata. Pang-5, pagkatapos nyong gawin ang front view, ngayon naman sukatin ang haba ng side view gamit ang ruler. Gamitin ang nakuhang sukat upang iguhit ang side view. Ang haba ng side view ay 2 inches, habang ang taas ay pareho sa front view. Tignan ang nasa larawan. Pang-6, sukatin ang lapad at haba ng top view. Gamitin ito upang maiguhit ang top view. Ang lapad ay 1 inch, at ang haba ay 2 inches. Masdan ang nasa larawan. Pang-7, burahin ang mga sobrang linya at pangalanan ang iba't ibang orthographic views. Upang mas maging detalyado ang paraan ng pagguhit ng orthographic drawing, panoorin ang video. Ilalagay ko din sa description box ang link. Gawin natin ang unang gawain. Ang isometric drawing ay nagbibigay ng malinaw na pagpapakita ng isang bagay o konsepto sa isang 3D na perspektiba. Ito ay mahalaga sa pag-unawa ng mga disenyo, plano, at kung paano magmumukhang ang isang bagay sa aktwal na espasyo. Dahil sa 3D perspective ng isometric drawing, ito ay nakakatulong sa mga tao upang ma-visualize ang isang konsepto o disenyo. Ito ay mahalaga sa pagpaplano ng mga gusali, produkto, o anumang bagay na nangangailangan ng spatial awareness. Tulad ng orthographic drawing, ang isometric drawing ay isang mahusay na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga propesyonal tulad ng mga arkitekto, inhinyero, at mga designer. Ito ay nagbibigay ng mas detalyadong pahayag kaysa sa flat na 2D drawing. Ang mga larawan ay halimbawa ng isometric drawing. Mga kagamitan sa pagguhit ng isometric drawing tulad ng lapis, ruler, eraser, T-square, at 30 by 60 triangle. Mga hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Una, gumuhit ng pahigang linya sa babang bahagi ng papel gamit ang T-square. Ito ay magsisilbing gabay sa pagguhit. Pangalawa, gumuhit ng patayong linya gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Pangatlo, gumuhit ng 30 degrees angle sa gawing kanan gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Tignan ang nasa larawan, ganito dapat ang kalalabasan ng iyong gawa. Pang-apat, pag-aralan ang mga sukat ng mga views sa orthographic drawing. Pang-5, magsimula sa front view. Ang width ng front view ay 1 inch, sumukat ng 1 inch gamit ang ruler. At gumawa naman ng patayong linya gamit ang triangle. Pang-6, ang height ng front view ay 3 inches. Sumukat ng 3 inches gamit ang ruler at iguhit gamit ang T-square. Tignan ang nasa halimbawa. Tapos na ang front view. Dumako tayo sa side view. Pang-7,
Ang width ng side view ay 2 inches. Sumukat ng 2 inches gamit ang ruler at mula dito gumawa ng tuwid na linya gamit ang triangle. Pang-8, gamit ang triangle at T-square, pagdugtungin ang mga patayong linya. Tignan ang nasa halimbawa. Pang-9, para sa top view, gumuhit ng slanted na linya gamit ang triangle. I-base ito sa sukat ng front view. Pang-10, pagdugtungin ang mga linya gamit ang T-square upang mabuo na ang top view. Katulad ng nasa larawan. Pang-11, burahin ang mga sobrang linya. At panghuli, kung ito ay iyong kakulayan, ganito ang magiging itsura. Mula sa orthographic drawing nagawan natin ito ng isometric drawing. Upang mas lubos na maunawaan, panoorin ang video para sa mas detalyadong paraan ng pagguhit ng isometric drawing. Gawin natin ang ikalawang gawain. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Sagutan natin ang ikaapat na gawain. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay orthographic drawing o isometric drawing. Isulat ang OD kung ito ay halimbawa ng orthographic drawing. Isulat naman ang ID kung ito ay halimbawa ng isometric drawing. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tamang hakbang sa paggawa ng orthographic at isometric drawing. Isulat naman ang mali kung ito ay nagsasaad ng maling hakbang.